Episode 43 na tayo ng Magandang Dilag, araw ng Huwebes, August 24, 2023, no? Ine-escortan pa rin talaga nito ni Attorney Eric itong si Greta kasi nga ito nga yung ka-date niya sa buong gabi at umalis muna ito dahil nga meron nga itong tumawag sa kanya na related sa work. Sabi naman ni Greta, sige na, sagutin mo muna, iwan mo na muna ako dito, baka kasi importante. So nagkaroon sila ng time, no, para mag-usap ni na Jared at tinanong ni Jared, no, personally kay Greta na kung nanliligaw ba raw si Attorney Eric sa kanya. Sabi naman ni Greta, hindi. Bakit naman napakaseryoso ng tanong mo? Sabi naman ni Jared, no, pasensya na, inalam ko lang naman. So sabi naman ni Greta, no, sa tingin mo ba Jared, posible talaga na meron dumating lalaki sa akin na magugustuhan ako tapos magugustuhan ko rin siya? Sabi naman ni Jared, no, oo naman, bakit? Sabi ni Greta, no, alam mo ba kapag dumating lalaking yon, tuluyan ko na siyang aagawin at hindi ko na siya talaga pakakawalan. Tapos hahalikan ko siya, no? Talagang inaakit niya talaga si Jared, no? Kung ngari hahalikan niya, yung pala bumulong siya at sinabi niya hahalikan ko siya. Hinihimas-himas niya yung mukha, no? Kaya talagang napaparalisan na talaga tong si Jared, hindi na talaga niya alam ang gagawin niya, halos hindi na siya makaalis dun sa kinatatayo niya, naka-stuck na siya, diba? Habang humaling siya kay Greta. Samantalang eto na, bumalik ulit si Sofia, no, Robles para kamustahin itong si Mayor Magnus. Sabi niya, no, kamusta Mayor Magnus? Sana lang talaga, no, sa darating na eleksyon yung mga politiko, no, nakarapat dapat ang manalo kasi alam mo naman dito sa Pilipinas ang mga nakaupo lagi na lamang nilang sinusuportahan yung mga kandidato na merong maduduming budhi, no, at merong mga maiitim na nakaraan, yung mga gumagawa ng mga krimen, no, yung maraming criminal records at pangit ang mga records. So sabi naman ni Magnus, pinariringgan mo ba ako? Ay hindi, wag mo naman sanang intindihin yun o masamain. Alam mo naman tong bibig ko, pusa na lamang lumalabas na parang may mga balang ligaw na kapag tinamaan ka, masasaktan ka, no? So talagang nagparinig itong si Sofia at maraming nakakarinig yung mga taong nasa paligid nila at talagang nawiwirduhan na rin itong si Riley sa inaasal ito ni Sofia Robles. Bigla na lamang siyang umalis. Samantala, ito na, biglang dumating itong si Attorney Eric at sabi niya, tinanong niya kay Greta na pinaharas ka ba ng lalaking to? Sabi naman ni Greta, ay hindi. Tara Eric, tumingin pa tayo ng mga paintings doon, marami pa kasing paintings doon. Tapos noon, umalis na nga sila at bumalik na itong si Jared kay Blair, nakipagkita na siya. Sabi naman ni Blair, sa akala ko ba sa CR ka lang mapupunta? Ba't ang tagal mo? Sabi naman ni Jared, no, pumunta ako ng kotse, kinuha ko lang tong wallet ko. Sabi naman ni Blair, no, sigurado ka bang hindi ka nakapagkita kay Greta? Kasi nung umalis ka, bigla na rin umalis si na Greta, bigla na rin silang nawala. Sabi naman ni Jared, no, hindi, pumunta lang talaga ako sa sasakyan ko. Samantalang itong si Allison, no, siya ang huling dumating sa Elite Squad at nagulat siya na twinning pala yung outfit nila ni Riley. Sabi niya, bagay na bagay sa atin to, mag-selfie tayo. Sabi naman ni Riley, no, kasi nasa pawan siya, nakakahiya daw sa mga tao kapag nakita na parehas ang suot nila, kaya hindi sila pwedeng makita na magkasama na pareho yung outfit nila, pareho yung color ng design, di ba? So parang kinopy niya lang talaga, no? So sabi, talagang iniinsulto mo ba talaga ako? Sabi naman ni Riley, no, meron na lamang nagregalo sa akin na designer nitong gown ko, kaya ito na yung sinuot ko. So sabi naman ni Riley, no, nagpagawa ako niyan ng gown na yan sa aking designer. O mong sabihin magkakuntsapa kayo, no? So sabi naman ni Riley, no, kaya wala ka ibang gagawin kundi umuwi ka, no? Umalis ka na dito, hindi ka nila pwedeng makita. So matigas itong si Allison, sabi niya, hindi ako aalis. So nangyari, binasa ni Riley si Allison para makapagpalit na nga siya ng damit. Tapos meron tumating na waiter, kinuha ni Allison yung inumin at binuhos din kay Riley. Sabi niya, so walang magtatagal dahil pares tayo magpapalit for tonight. So nagkasabunutan na yung dalawa, nagkagulo na, gumawa na ng iskandalo, nakakahiya. Sila yung naging center of attraction. Narinig ni na Jared sa ni Blair, kaya nawala yung pagtatalo nila. Lumapit na agad sila kay na Riley. Tapos naririnig na rin ni na Greta sa ni Eric. Sabi naman ni Greta, puntahan ko lang yung kaibigan ko doon, Erica, excuse me muna. Ayun pala, yung araw na nagpapagawa pala ng gown si Riley, a week before, no, the event, meron siyang kausap na designer at kasama niya itong si Greta. Ngayon, habang may katawagan sa cellphone tong si Riley, pinicturean ni Greta yung design, yung kinopya niya.
Kinopi niya yung design at meron siyang kakuntsabang designer din. Ipinagawa niya yan para magkaroon ng kopya. Tapos nun, ipadadala niya yan mismo kay Allison, ireregalo niya. Sabi pa nga nung designer, no, pag natapos ko na po yung design, ma'am, ipapadeliver ko na po sa bahay niya. Sabi naman ni Greta, ay hindi, kasi ireregalo ko yan sa isang kaibigan ko. Ibibigay ko na lamang sa yung detalye, yung complete address para ikaw na lang ang magpa-deliver sa kanya, ha. Anonymous kasi, hindi kasi niya pwedeng malaman kung kanino galing. So, biniyaran niya ng malaking designer. Sabi niya, kapag na-perfect mo ang pagkakagawa niyan, dadagdagan ko pa ang bayad sa'yo. So, mission accomplished. Napakagaling mo, Greta. Diba? So, kakuntsaba niya, no? Yung isang designer. Ayan, kaya parehas talaga sila ng suot. Diba? Hindi siya coincidence lang, kundi nangyari talaga. Sinadya talaga ito ni Greta. At nagtagumpay siya. Kasi nga naman, gusto niya talagang pag-awayin yung dalawa. Kasi si Riley kasi gusto niya siya yung mag-stand out. Diba? Kasi nga trophy wife nga siya, diba? Gusto niya siya yung napapansin, siya yung nakikita lagi, siya yung napupuna. Gusto niya wala siyang kapareha. Ayaw niya nang siya nasasapawan. So, nagtatawa ng itong dalawa, no? Sabi nga ni Sophia, alam mo ba, habang kinakausap ko si Magnus kanina, gustong gusto ko na sasakalin. Yun nga lang, masisira ang pinaplano natin. Mabuti na lamang nakagawa ka ng kasiyasiyang bagay ngayong, Greta. Kaya nagbago ang mood ko. Sabi naman ni Greta, no, talaga lang tita, ngayon palang winner na tayo. Sabi naman ni Sophia, no, mas winner ka. Kasi pinagselos mo ng bongga itong si Jared. At ito pa, pinag-away mo pa yung dalawa, sina Allison saka sina Riley. Nanonood lang sila ng parang nagre-wrestlingan, no? At talagang tuwang-tuwa sila sa kanilang pinapanood habang patuloy pa rin na nagsasabunutan itong sina Riley saka si Allison. At inaawat nga sila nila Mayor Magnus, no, ng Elite Squad at kumuha na rin ng mga security. Samantala, tapos na yung event, no, at magpapaalam na nga sila sa isa't isa. Sabi naman ni Eric, buti pa ihatid na kita sa bahay mo. Sabi naman ni Greta, may sasakyan naman ako, Eric. Alam mo ba, nung una, akala ko talaga ini-stock mo lang ako, pero ngayon, inaalam mo na kung saan ako nakatira. Ano ka ba? Kapitbahay ko? Joke lang, sabi naman ni Eric, no. Alam mo, Greta, ang totoo nito, ang purpose ko, kaya gusto kitang makadate kasi gusto pa kitang makilala. So sabi naman ni yun nga lang, napaka-limited ng time para mag-usap pa tayo. Marami pa akong gustong sabihin at itanong sa'yo, Greta. Sabi naman ni Greta, no, marami namang next time. Okay, sige na, bye. Yun, umalis na siya. Talagang ibang-iba ang datingan ni Greta, no, lalo na humaling si Atty. Eric. Samantala, kinabukasan, no, kinakamusta nga nito ni Greta itong si Allison, nakipagkita siya at meron silang outing, no, hangout, ganyan. So sabi naman ni Greta, sigurado ka ba na hindi mo kakausapin sina Riley sa si Blair? Sabi naman ni Allison, no, hindi, no, wala akong pakialam kung ayaw niya na sa akin. Saka yung Blair na yan, hindi ko siya kakausapin. Kinampihan niya si Riley, pumanig siya. Pero buti na lamang, malapit na yung signing of contract ko sa IMG Talent. Malapit na akong pumunta ng New York para sa new opportunities ko. Sabi naman ni Greta, no, sure ka ba? Sana naman pagpunta mo doon, bigyan mo ko ng kaibigan na sure ikaw pa. Allison, tanong ko lang sa'yo, kung sakali ba talaga nga makapunta ka na sa New York o pagpapatuloy mo pa rin yung ginagawa mo, hindi ka ba nakokonsensya na meron ka nasisirang pamilya? Kasi alam mo na nilalandi mo yung mga lalaki na merong pamilya na, may mga anak na. So, kasi nakita kasi ni Greta, no, na naglabas ng maraming pera itong si Allison. Sabi naman ni Allison, no, so alam mo na, Greta, kung saan to galing. Kasi nagtanong si Greta, kinonfirm niya kung saan yun galing. So sabi ni Allison, alam mo na yun. O diba, sa mga lalaki mo, diba, tip daw yun na binigay sa kanya dahil sa trabaho niya, magandang trabaho niya, magandang performance niya ang gabi nun. So sabi naman ni Allison, pwede ba, Greta, kung sisermonan mo lang ako, no, di buti pa umalis ka na lang. Alam mo, kung magigilty lang ako sa mga ginagawa ko, walang mangyayari, no? Kaya kailangan ko ito ipagpatuloy kasi nabuboy lang naman ako sa pera. Gusto ko pera, no? So yun, sumama na ang tingin ni Greta kasi naisip niya marami siyang panlaban dito kay Allison. Si Allison kasi sisiw lang lang to, madali lang siyang patumbahin. So habang tinitignan ni Greta, no, sobrang sexy niya, sobrang ganda niya. Fierce na fierce ang datingan ng ating bida. Tinitignan niya yung mga litrato na pinadala sa kanya ng private investigator niya, yung mga litrato ni
Allison, no, na nakipag-meet up siya dun sa isang mayamang businessman na pamilyado na. Inaalala ni Greta yung mga panahon na tinaraydor siya ni Allison, no, yung peke lang pala yung pakikitungo sa kanya hanggang sa nag-reveal siya na sabi niya nga ni Allison, no, syempre pinapasakay ka lang namin, no, para maniwala ka sa amin, hanggang sa siniraan siya sa mga talent niya, mga models, tapos nilagyan siya ng pampahilo sa kanyang inumin, di ba, nilagyan ng pampahilo. Tapos eto, lahat ng mga katrayduran na ginawa sa kanya ni Allison, hindi yun malilimutan ni Greta. Sabi rito ni Greta, sinambit niya rito, no, hindi ko malilimutan ang mga kawalang niya ang ginawa mo sa akin, Allison, pero mas masama pa ang ginawa mo sa mga lalaking pamilyado na siniraan mo ang kanilang pagsasama, sinira mo ang kanilang buhay, no. Samantalang itong si Attorney Cyrus, tumawag siya kay Attorney Eric upang ibalita nga, no, na meron siyang nakalap na bagong impormasyon tungkol sa Bellatrix na negosyo nito mismo ni Greta B. At sinabi niya na partnership pala sila ni Sofia Robles na dati niyang kliyente. So nagtaka talaga itong si Attorney Eric kasi nga buong pag-akala niya personal client siya ni Greta B. Pero bakit ganun, no? Parang napaka-imposible na sinabi nga ni Attorney Eric na business partners pala sila. So sabi naman ni Attorney Cyrus, yun na nga di ba? So kinakailangan mong masagot ang mga katanungan yan kay Ma'am Sofia. Kailangan mo siyang balikan, kailangan mo siyang lapitan muli, di ba? Para makakuha ng mga impormasyon. Samantala, birthday na ni Nanay Luisa at meron daladalang cake itong si Greta. Kinakantahan niya ng happy birthday habang siya umiiyak, no? Kasi nga wala talaga siyang ibang kahilingan kundi ang bumalik muli sa dati ang nanay niya. Manumbalik ang saya, ang sigla, ang lakas ng pangangatawan. Sabi naman niya, mag-wish na ako, nanay. Sabi naman ni Sofia, tama yan Greta, ikaw na lang ang mag-wish para sa nanay mo. Habang nakapikit si Greta, no, nananalangin siya at nag-wish siya na sana, nanay, kahit na ilang beses mo kong sermonan, pagalitan, araw-araw maghapon, okay lang sa akin, tatanggapin ko. Basta ang importante, nay, bumalik ka na sa buhay ko. Kasi importante talaga na makasama kita, nay. At para sabihin ko na rin sa'yo na kaya na kitang protektahan ngayon, no, na dati hindi kita kaya nga protektahan sa mga masasamang gumawa nito sa atin. Ngayon kaya na kitang ipaglaban, nay. At para sabihin ko rin sa'yo na nakakaahon na tayo, unti-unti na tayo nakakaganti sa mga tao nagwalang niya sa atin. Samantala, ito na nga yung araw ng contract signing nito ni Allison, no, para pumirma siya sa IMG Talent para makapunta na siya ng New York para sa mga bagong opportunities. At pinakilala na nga siya ng host, no, na isa siya sa mga member ng Elite Squad at Capsule X. Ayan, binigyan siya ng bulaklak at nagpasalamat siya. Samantalang itong si Greta, tumawag na nga siya sa tauhan niya dun sa loob, no, ng press conference para kausapin at bigyan ng signal na simulan na, ipakalat na yung mga videos pati mga photos. So ginawa na nga nung lalaki, sabi niya, sige po ma'am, areglado po. Yun, habang nagsisimula na yung press conference, i-interview na sana siya, pinakalat na sa screen. Ayan, pinalabas na sa screen yung mga photos. Ayan, kitang-kita na nilalandi niya yung lalaki na may asawa na doon nga sa sports club event, di ba? So tumayo agad tong si Allison, sabi niya, hindi po totoo yan. Ginagawa lang po ng mga taong may galit sa akin, sinisiraan niya lang ako. Hindi po akong babaeng nasa video na yan. So hindi pa pala yun, meron pa palang sex video, may scandal pa pala na ipinalabas din. Ayan, nanonood sa TV itong sina Greta at tuwang-tuwa sila sa mga nangyayari dahil sa wakas, sira na talaga ang karera nito ni Allison Flores. Tuluyan ng nabunyag ang mga tinatago niyang sikreto. Ito yung dapat natin pakatutukan bukas, mga kapuso. Dumating yung babae, no, yung asawa ng lalaki nilalandi niya, diba, sa sports club at pinahiya sa sinabunutan siya. Dahil nga sinira nito ang pagkasama nila ng mag-asawa at ang pamilya nito. Wala na, tuloy na talagang nasira ang karera ni Allison at hindi na siya tatanggapin pa ng IMG management para mag-contract signing, no, sa araw na yon. At nakarating na rin ito sa Elite Squad at nalaman nila na lahat pala ng mga perang kinikita nito ni Allison yung nanggagaling sa kanyang sugar daddy. Nalaman na nila yung sikretong tinatago nito ni Allison. At si Allison, natukoy niya na si Greta lamang ang may tanging gumawa nito, no, na para siraan siya dahil si Greta lang naman talaga nakakaalam ng sikreto niya, wala nang iba. Maski sa Elite Squad, tinago niya to. Ngayon, pinuntahan niya ang Elite Squad para humingi ng tulong. So, malalaman natin, mga kapuso, no, kung bibigyan ba siya ng tulong ni na Mayor Magnus kasi nga, hinarang siya ni Riley.
Samantalang si Nanay Luisa, parang nag-flatline siya dito, no? Nagkaroon ng may masamang nangyari kay Nanay Luisa at nataranta rito si Gigi. So malalaman natin to bukas mga kapuso, kung makakaligtas ba si Nanay Luisa, kung makakasurvive ba siya, at kung ano na ang kahihinatnan ngayon ni Allison ngayong sirang-sira na siya sa publiko. Yan ang dapat natin pakatutukan bukas sa araw ng Biyernes, August 25, 2023. Episode 44 na tayo mga kapuso. Dito lamang yan sa Magandang Dilag. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Happy viewing mga kapuso, magandang hapon, magandang gabi at magandang umaga sa inyong lahat kung saan man kayo naroroon, and God bless us all. Maraming salamat.